Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Teo Moreno. Title lang niya is Gemma. Ito, isinare niya ang isang post. I don't know sinong nag-post ito. Basahin ko lang ha. Inaakusahan nila si Teo Moreno, tumatanggap siya ng 3 million pesos per month sa mga content niya pagsuporta kay Senator Bongo and BP Inday Sara. Bilang isang mamamayan, hindi ko maiwasang mapaisip sa mga nakikita kong lumalabas ngayon sa social media. May mga tinig na sobrang lakas araw-araw, may banat, may opinion, may galit, pero kung titignan mo, may mas malalim. Tila may ibang dahilan sa likod ng ingay. Isa sa mga ito ay si Teo Moreno, kilala sa kanyang matitinding pagsuporta kina Bongo at Sara Duterte. Walang masama sa pagiging tapat, pero sa panahon ngayon, tila pati katapatan ay may presyo. Ayon sa mga usap-usapan, yun lang pala, usap-usapan man lang, tumatanggap umano si Teo ng 3 milyong piso kada buwan para sa mga operasyon sa social media. 3 milyon bawat buwan kapalit ng mga content na hindi naglilingkod sa katotohanan kundi sa imahe ng ilan. Yun. Para lang daw suportahan ang image ng mga Duterte. Habang ang karamihan sa atin ay nagpapagod araw-araw, nagsusumikap para sa kinabukasan ng pamilya, may mga personalidad na tila ginagantimpalahan ang pagiging tagapagsalita ng galit. Habang tayo ay naghihigpit sinturon, sila naman ay namimil. Anyway, tignan natin people who reacted. Again, hindi ko kilala sino yung nag-post. Hindi man binanggit ni Teo Moreno. Okay, 6,600 people who reacted, 5,500 ang tumatawa, hindi naniniwala, 1,000 lang ang nag-like. So, mahina ang dating. Ito, Teo Moreno, sabi niya, talo si Jam Magno, 600,000 lang per month. Adrian Pascual, pautang, di ba, Madam Jevelyn Peralta. Jevelyn Peralta, ito atang nag-post. Sana all. MP Miko Pugay, pag-share diha Teo Moreno oy, more than di ay kayo. The free thinker, wow, tagay sab ko, bye. MJ Kiambao Reyes, sabi niya, ikaw na. Anyway, ito yung nakikita ko lang Kasama na ito sa concerted effort ng mga anti-Duterte forces para sirain ang mga Duterte, specifically si BP Sara. So, tinatarget nila ngayon itong mga social media influencers kagaya ni Teo Moreno, sina Crisette Laureta Chu, sino pa? MJ Kiambao Reyes, yan, si Joey Di Bebre, si Sas Sasot, Banat Bay, sino pa yung mga big time mga big time na DDS organic loyal vloggers. Hindi ako naniniwala na magbayad ng ganyang kalaking halaga. Ayan, si BP Inday Sara, anong ibabayad niya? Hirap na nga sila sa pagsuporta kay Tatay Digong sa Netherlands. Birin nyo yan, a family member magbiyahe every now and then, pupunta sa Netherlands para lang may magbisita kay Tatay Digong. Magastos yun. Makita mo, wala naman silang yaman na, wala naman silang mansion, helicopter, jet plane, wala. Normal lang sila na tao. Pondo ni BP Sara, binawas-bawasan na. Halos wala na siyang pangsweldo sa kanyang mga empleyado. Kaya ito, puros ito paninira. Gusto nilang sirain ang credibility ng mga vloggers.
Katulad ni Teo Moreno, yung isang narinig ko ring babae na ini-interview, nagsasalita, 100,000 daw ang payroll ni Teo Moreno, ni Crisette, Laureta Chu, from the office of the Vice President. Sino pa yung mga banat ba yan, binibigyan daw. But I don't believe it. Ang mga DDS vloggers and DDS supporters are organic. Walang namimilit sa kanila. Kasi ako, hindi ko naman kilala ang mga Duterte per se. Ni minsan, hindi ko pa na-meet si Tatay Digong. Hindi ko man lang nakamayan. BP Sara, wala. Silang magkakapatid. Congressman Pulong Basti Duterte, wala. As hindi ko pa nakita. Bakit ako sumusuporta? Kasi kitang-kita ng mata ko, daman-dama ko yung serbisyong na ibibigay nila sa every time magpunta ako ng Davao, kita ko ang linis, disiplina, maunlad. Kitang-kita ko sa Davao. Nung nagpresidente si Tatay Digong, daman-dama ko yung kaunlaran. Nagpagawa siya ng kalsada, yung build ni Tatay Digong. Yung farm namin sa paanan ng bundok sa Bukidnon, narating ng kalsada. Forever, hindi namin malimutan yun dahil ang ganda ng magpunta sa farm ngayon dahil sa mga kalsadang pinagawa ni Tatay Digong. So yun, organic. And I believe halos lahat ng mga DDS, vlogger man o subscriber lang nanood, from the heart ang suporta. Yun ang kinakatakutan nila. Kasi mismo ang isang political analyst, Professor Ray, RYE, sabi niya, if the anti-Duterte forces will not unite, they will lose. That's simple. Dahil malakas ang machinery ng Duterte camp. It was proven effective and efficient ang machinery nila, meaning tayo mga DDS, napatunayan na natin yung pagkakaisa natin, talagang we deliver votes for the Duterte. Kaya yan, natatakot sila, kaya yan, sinisiraan nila, but they can never put a good man or woman down. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsuporta sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito ay pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Natagaan na mo gero, so mag-atop na ni siya. Patuloy mo na. Karon naman nagkit sa pag-atop, so may nagkit siya nga atop kay kuha man naman. Salamat sa Ginoo og sa nagtabang nga sen. Dagan jud kayo salamat. Dili na ko maulanan kay nakahuman ako og atop. So pila da imong anak? 2 ka buok. Tanan na naga-eskwela. Oo, so pila na da imong edad? 30 na ka. So, kuan gyud. Unsa day inyong panginabuhian, inyong trabaho sa imong bana? Ang trabaho sa akong bana magtanom og mais o mag-garden sa carrots. Ora. Lagi ba? Kay ang pag-garden kuan mangyapon usahay bagsak ang presyo. Usahay jud. Hinaut unta nga magpadayon ni nga tabang para daghan ang matabangan. So salamat kaayo. Salamat kaayo. So